I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan, sa Pilipinos, OFW, hello po. Shoutout po sa inyong lahat. Kumusta po kayo at magandang umaga. But anyway guys, meron tayong upload videos update. Ayan, kilala nyo naman siguro. Ito yung Sinterian na isa sa pinaka matagal na politisan sa kasaysayan ng mundo, mga bes. Ayan, si Manong Johnny. Dahil dito mga kababayan, mayroon siyang pinost, no? INC, hinahamon kayo ni Manong Johnny. Sagutin nyo. Ito lang guys sa akin masasabi, no? Para sa impeachment, ako pro-impeachment ako. Although ang ating mahal na Pangulo, ayaw niya sa impeachment. Pero mga kababayan, it doesn't mean na talagang ayaw na ayaw niya. Yun naman sa kanya is opinion lang po niya yun, no? Baka sakali or maari, hanggat maari dahil nga maraming trabaho. Ganun pa man, ito lang for sure po yan. Pag umusad na po ang impeachment, susuportahan yan. Maniwala kayo man sa akin sa hindi. Si PBBM hindi nyo minsan nababasa ang kanyang galaw mga kababayan. Alam nyo naman ang ang Pangulo gumagalang po sa batas yan. Pero yung kanyang sinabi, parang front lang yun mga bes. Parang pampaluwag kalooban. Pero deep inside, ang Pangulo sumusunod po sa batas yan. So dahil dito, sabi ni Manong Johnny, basahin po natin sa kanyang post at i-translate natin sa Tagalog doon sa isang post. Okay? Para maintindihan po ng lahat. Ngayon, ano po guys ang masasabi nyo? Well, ilagay nyo sa comment section para naman mabasa ng iba at magkakaroon din sila ng idea. Ito na. So ito mga kababayan, yung kanyang post. Malamang sa inyo, nabasa nyo po ito. Kung akong tatanungin mo, mga bes, ako, very agree ako doon sa sinabi niya. No? There is a bigger question. Can the INC with all its members amend the constitutions or suspend any of its provision? Yan ang tanong. Sa pumumunaan ng INC, sagutin niyo po ito. Nararapat nga ba? Minsan guys, mag-isip din tayo ang bawat hakbangin natin kung tama ba ito or mali or malaki ang epekto sa ating mamamayang Pilipino, mga bes. Common sense na lang doon sa sinabi ko. Tuloy, sabi niya, are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? Impeachment is just a constitutional, di ba? Legal process to remove a government official from his office. Di ba? If there is a ground and evidence to support it. Tama nga naman, di ba? Kung malakas naman ang ebidensya, tulad yung investigasyon po ng House Committee tungkol dito sa confidential ni Sara Duterte. Obvious na obvious sa ating lahat. Witness po tayo. Marami pong mga resibo, nagawa-gawa lamang. Ibig sabihin bogus na hindi po niya maisagot-sagot or maipaliwanag ang confidential fund na yan or yung mga pera na 612.5 million, hindi niya maipaliwanag kung saan niya dinala mga kababayan. Diba? Dapat in-explain niya yun para nang sa ganun malaman ang katotohanan. Ngayon, pag sinita mo, tulad ng ginawa ni Sara Duterte, siya pa ang galit. Diba? Ano po ang kapalagayan nyo? Natural. Pag mayroong probable cause o malakas ang ebidensya, ano bang gagawin? Diba ikulong? Yun po ang batas. Sumunod dapat tayo sa batas. Tuloy. Sabi po dito guys. Tuloy. The impeached official is not going to jail by the mere fact of his impeachment as a nation and state. We will incur a very detriment, precedent if we follow the logic implicit in the ANC rally that they mounted. Are we prepared and ready to face the long-term consequences of that INC move? So malinaw dito mga kababayan. INC, paano yan? Sagutin nyo si Manong Johnny. So, alam nyo mga kababayan, ito kung ibabase mo sa Biblia,
Wala po nakalagay sa Biblia ang religions. Ang religions peoples ay maglikha ng rally pag mayroong ayaw. Wala po eh. Kasi hindi man naman talaga pwede sapagkat po sila ay religions at separate state sila eh. Hindi sila dapat makialam, no? Kung mayroon man silang concern about the impeachment of the Sara Duterte, guys, pwede naman sila mag-suggestion through letters sa Malacanang, 'di ba? Or sa House of Representatives. Ngayon, pangalawa, hindi po naman naaayon sa batas ng Pilipinas na mag-rally ang mga religious sa kalsada para to stop the impeachment. Mga kababayan, na alam po natin, mali po ang ipinaglalaban natin sapagkat malinaw na malinaw sa mga pagdinig ng House Committee na may nangyayaring hindi maganda sa pamumuno ni Sara Duterte sa paggamit ng pundo ng bayan. Di ba flounder yan? Di ba mga kababayan? Or graft and corruption yan? Di ba bawal sa batas yan? Pag na-found out na may probable cause na nagnakaw siya sa kaba ng bayan, ano ba ang outcome niyan? Pag nahuli siya ng nagnakaw, di ba kulong? So bakit kailangan din naman ng INC makisang-ayon doon sa panawagan ng ating mahal na Pangulo? Supposed to be not, mga bes. Nasabi ito ni Manong Johnny because umaasa din siya na peace. Kaso lang hindi. Nagigiging political rally dahil kay Marcolita. Tingnan nyo naman ang kanyang sinasabi sa entablado na talagang binabanatan niya ang Quadcom at mga kababayan, ang pamahalaan. Saan ka makakita na isang peace rally na kalaunan mayroon palang may tinatago na hindi maganda na pambabanat sa gobyerno. Sa House of Representatives, biro nyo sa Quadcom. Kung hindi dahil sa Quadcom, hindi nabubunyag ang anomalya sa mga nangyayari in the past. Kaya nga magpasalamat tayo sa Quadcom eh. Kasi sila po lang ang may lakas na loob na maisiwalat itong mga kabulukan na ginagawa ng mga nakaraan. Di ba? 61% suportado ang Quadcom. Isa na po ako dun. Di ba mga kababayan? Sumunod po dapat tayo kung ano po ang batas. Yan ang mahirap sa mga tao, kumakampi sa maling gawain. Hindi sa tamang gawain. Although, sinasabi ng Pangulo, against siya po sa proof impeachment. Pero hindi po nyo kilala at hindi nyo po nababasa din ang galaw ng Pangulong Marcos Jr. Parang front lang niya yun, pampaluwag kalooban. Pero sinabi niya hanggat maaari. Pero wala po siyang sinabi na dinidiktahan niya ang House of Representatives. Hindi po maaari dahil hindi naman talaga yung dinidiktahan yun. Separate powers po yan eh. Kaya walang pakialam ang Pangulo. Now, pag uusad ang impeachment, mga kababayan, na ayon sa batas natin, ako 100% naniniwala ako ang Pangulong Marcos Jr. will support that impeachment. Maniwala kayo sa akin. Matagal, alam nyo, binabasa ko din ang galaw ng Pangulo. Walang magagawa ang Pangulo, guys. Yun naman ay kanyang opinion, sa loobin niya lang naman yun, hanggat maari. Yung salitang hanggat maari, kasi nga matrabaho. Yun lang yun. Pero naniniwala din naman tayo, ang Pangulo sumusunod po sa batas yan. Ang Pangulo, guys, ayaw niya talaga as in gulo. 'Di ba? Yung banta ng mga DDS na manggugulo sila pag maituloy ang impeachment. Bakit? Ano ba ang problema? Ano bang problema sa mga tao, sa ibang tao dito sa Pilipinas? Kinakampihan ng mali. Ang kawawa dito, guys, yung mga taong nagtatrabaho na nagbabayad ng tax, yan ang pakatandaan nyo. Maawa naman kayo. Tapos ito si Marcolita, binabanatan niya yung mga magagandang programa. My goodness, binabanatan mo ang AKAP or anumang magandang programa ng DSWD, ang House of Representatives o ang pamahalaan, samantalang yung ninakaw na pera hindi mo binanatan. Ito ang mahirap kay Congressman Marcolita eh. Kumakampi siya sa maling gawain. 'Di ba obvious na obvious? Lahat po ng abogado matatalino.
Pero mayroong ibang abogado na bobo. Oh, sorry that words, guys, ha? For that words. Sorry, pero wag naman, 'di ba? Kaya ang papanawagan natin sa ating mga congressman sa House Committee, ituloy nyo po ang impeachment na yan. Soon as possible. Gumalaw na kayo. Huwag kayong matatakot. Dapat kailangan matuloy po yan. Nakataya dito ang mamamayang Pilipino. Pera po yan ng bayan. Hindi po lang ipagsawalang bahala. Sa totoo lang. Huwag tayo kumampi sa mali. Doon po tayo sa tama. Dahil kung kumampi tayo sa mali, lalo tayong paparusahan ng Diyos sa mga pinaggagawa natin. Sumunod tayo kung ano po ang nakalagay sa batas. Inumpisahan nyo na inimbestigahan yan. Kaya, itutuloy nyo na po. Pang fourth impeachment na yan. Kailangan maitutuloy yan. Para makita na ang batas sa Pilipinas ay gumagana. Yun dapat ang gagawin natin. Dahil mga kababayan, pag hindi po na ituloy ito, sinasabi ko sa inyo, walang kwenta ang batas sa Pilipinas. Yan ang nakikita ko. Bakit? Halimbawa, pag ito hindi tinuloy, binabaliwala lang ng Kongreso or ang Senado. Ano po ang gagawin ng mga ibang politician sa Pilipinas? Sasabihin nila, okay lang, magnakaw ako. Total naman si Vice Presidente, pinaboran di ba gagayahin nila yan, mga kababayan? Kaya hindi pwede na hindi itutuloy. Kailangan masampulan ang mga taong magnanakaw sa kaban ng bayan. Yun lang po ang aking saloobin dyan. Sa mga congressman, ituloy natin yan. Ayan ang katotohanan. Ngayon, ito, basahin po natin yung isang post, tatagalugin ko. Ang sinabi dito, guys. Para maintindihan natin ang sinabi ni GPA. Isipin mo na naglalaro kayo ng mga kaibigan mo at lahat kayo ay nagkasundo sa mga rules bago magsimula. Ngayon, may isa nang lumabag sa rule at kailangan nyong pag-usapan kung dapat ba siyang paupuin o tanggalin sa laro. Ano guys ang kapalagayan nyo? Parang si Pangulong Marcos Jr. at saka si Sara Duterte lang ito no? Binigyan niya lang ng halimbawa, no? So, tuloy. Sino ba guys ang lumabag sa rules? Di ba si Sara Duterte? Tuloy. Kayo po ang bahalang humusga at mag-unawa dito sa post ni Manong Johnny. Ganyan ang impeachment. Isang proseso para suriin kung sinunod ng isang leader o ng isang elected official ang mga patakaran at kung hindi pwede siyang tanggalin sa posisyon. Pero hindi ibig sabihin na makukulong siya agad. Ayun, kasi 'di ba? Ang sabi nga natin, pag ang isang opisyal naman kasi naman talaga ay nagkasala sa batas. Like for example, ang pagnakaw ng pera sa kaban ng bayan. Siyempre, proseso po 'yan. Suriin mabuti pag mayroon talagang malakas na ebidensya laban sa kanya na katunayan ay nagnanakaw. Ano ba ang maaring mangyayari? Di ba tanggalin sa posisyon? Ngayon, pag napatunayan ng husto, ay di ikulong. Yan ang batas. Kaya nga, sumunod tayo. Tulad nga ng sinasabi natin, ang INC, supposed to be, hindi po dapat magrarally. Anong purpose? Parang kinakatigan mo na lang yung sinabi ng Pangulo na against sa impeachment. Pero hindi po nyo alam kung ano po talaga ang nasa loob ng Pangulo. At the end of the day, pag naituloy ang impeachment, susuportahan niya yan. Ay nako, baliwala kayo sa hindi. Bahala kayo. Di ba? Ako, very agree ako naman talaga sa sinabi ng INC sa kapayapaan. Kaso lang guys, nagiging political rally dahil kay Marcolita. Alam nyo, INC, sa susunod na mag-rally kayo, kung hindi na kayo mapipigilan, tanggalin nyo yung mga opisyal ng mga politisyan na sumasama sa inyo. Alam nyo, ito, mga kababayan, maraming politisyan na talagang nililigawan ang INC pagdating sa eleksyon. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kaya ba ng INC na ipanalo ang mga kandidato na yan? Sagutin ko yan, hindi. Bakit? Ilan ba ang bilang ng INC? Ilan ba ang bilang?
Kung ikukumpara mo sa majority ng mamayang Pilipino, mga kababayan, hindi kayang ipanalo ng INC ang isang kandidato without sa majority ng mamamayang Pilipino. Yan ang pakatandaan nyo. Remember, 110 million Pilipinos na sa bansang Pilipinas. Ay, nako, mag-isip-isip din naman tayo. Kaya kayo, mga congressman, ituloy nyo na yan. Ituloy nyo yung impeachment. Ano man ang mangyari, nandito ang taong bayan, nasa likuran nyo. Quadcom. Tuloy. Kung may grupo na biglang magbabago ng mga patakaran o hindi susunod sa rules para lang protektahan ang kaibigan nila, magugulo ang laro. O parang si Marcolita yan. Hindi siya sumunod sa batas, although abogado siya, pero hindi niya alam, mga kababayan. Feeling niya siguro yung investigasyon ng House Committee tungkol dito sa 612.5 million na nanawala sa Kabanang Bayan. Hindi ko alam kung saan ginamit ni Sara Duterte. Alam nyo, si Congressman Marcolita, hindi niya po tinitingnan yun eh. Di ba? Kumakampi siya sa mali. Pro Duterte kasi yan eh. Tuloy. Magugulo ang laro. Ang rule of law. See? Ibig sabihin, lahat pantay-pantay at dapat sumunod sa batas. Malinaw na malinaw, kahit si Pangulong Marcos Jr. parang tinamaan dito. Kahit sino ka pa, kung papayagan natin na isang grupo ang magbago ng rules para sa isang tao. Ayan na. Mr. President, ano pong masasabi nyo dito? Kasi guys, nasabi ko kasi anti-impeachment ang Pangulo eh. Pero hanggang doon lang yung kanyang sinasabi. Madiin ko sinasabi, yun po ay, sabi niya naman hanggat maaari. Pero hindi niya po sinabi na, dinidiktahan niyang House na ihinto ang impeachment. Wala po yun, wala. Ang sa kanya lang, hanggat maaari lang sana. Hanggat maaari lang sana. Tuloy, pwede itong magdulot ng malaking problema kasi baka, gawin na rin ng iba at magiging hindi na patas ang laro. Ayun. Sabi ko sa inyo guys, kanya-kanya tayong opinion, reaksyon. Yun ang akin. Kaya ang tanong, okay lang ba na baguhin ang mga rules para sa isang tao kahit na hindi magdudulot ng pinsala sa buong laro? Palagay ko hindi pwede guys. Kung ano po ang rules, yun po ang rules. Huwag kang lumabag. Yun ang pinag-usapan The 1987 Constitution. Correct me if I'm wrong, di ba guys? Hindi pwede guys. Kasi kung papalitan mo ang batas or ang rules and regulation, sigurado tayo, magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Civil war yan, mga kababayan. Kaya sa mga INC, sana po mag-isip-isip din tayo minsan bago natin gawin ang hakbangin. Kung talagang gusto nyo po ang kapayapaan, why not gagawin nyo sa ibang pamamaraan? Like for example, pwede po kayo magsulat sa Pangulo na ganito ang gawin. Yung suggestion nyo, yung opinion nyo, yung gusto nyong maaring mangyari para magkaroon ng kapayaan sa bansang Pilipinas. Pwede kayo magsulat sa House na ganito, ganon. Pwede naman yun di ba mga kababayan? Pero lagi yung tandaan, wala po sa Biblia at sa batas ang magrarally ang isang religion. I think guys, for the first time, ang iglesia ang nakagawa niyan. Correct me if I'm wrong. Well, anyway. So, dahil dito sa panawagan natin sa House of Representatives kay Speaker Martin, kailangan po ituloy ang impeachment. Ano man ang mangyari, nandito kami sa likuran ninyo. Suportahan namin po yan. Except lang yung mga bilis, okay? Pero guys, ito yung sinabi ni Speaker Martin, sa session nila nung isang araw. Ito po guys, sabi po ng People's Tonight, I think kahapon, one day ago. Sa kanyang talumpati sa pagpapatuloy ng sesyon ng 19th Congress, pagkatapos ng Christmas recess, ipinangako ni House Speaker Martin Romualdez nitong Enero 13 na ipagpapatuloy ng Kamara ang mga investigasyon nito sa mga usapin sa smuggling at hoarding
ng mga produktong agricultural na pagpapalubo sa presyo ng basic commodities ng 206 billion. Agay, grabe. Disallowance expenditures, agay, ng National Grid Corporation at Philippines, which is ang NGCP. Nako, nanganganib po tayo dito. Mayroon ako i-upload na video dyan, guys, ha. Ang 11.18 billion halaga ng mga expired na gamot at hindi nagamit na pundo ng PhilHealth. At ang maling paggastos sa confidential funds. So yun, for sure yan, tuloy-tuloy. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa sinabi ng Pangulo, although sinabi niya, hanggat maaari ayaw niya ng impeachment, mga kababayan, salita niya lang po yan. Remember, pinsan niya nakaupo sa house. Kaya, sabi ko sa inyo, basahin niyo ang galaw ng Pangulo, guys. Tahimik lang yan, pero nasa loob. Pero matinik yan kung gumalaw. Alam niyo, ang mga matatalinong tao tulad niya, basahin niyo yung galaw niya, kayo naman, guys. Pero hindi natin alam pag umusad ng impeachment. Pag tinanong si Pangulong Marcos Jr., alam nyo, nakikita ko sa kanya, sasabihin niya, ito in my own opinion lang, in my own thinking lamang, sasabihin ng Pangulo, ay nandyan na yan, wala tayong magawa, kaya support tayo dyan. Diba? Malay nyo, yan ang sasabihin niya, kayo talaga, yan, sa mga umatake sa atin, para tumigil tayo sa mga investigasyon, may mensahe tayo sa kanila. Itutuloy natin ang trabahong inaatang sa atin ng mamamayan. Hindi tayo aatras sa anumang laban para sa bayan. Yan, si Speaker. Very qualified for the next president. Di ba? Tapang lang eh. Mas matapang ito kay mas matapang ito kay Pangulong Marcos Jr. Hindi, iba naman, guys. Ang ibig sabihin, ito ang magaling na speaker, sa totoo lang. Direct to the point. Alam nyo, si Speaker Martin, direct to the point din ito kung magsalita. Walang preno din ito. Pero lahat yun ay talagang malaman. So yun, guys, ano po ang kapalagayan nyo? Sa sinabi ni Manong Johnny at ni Speaker. So yun, mga kababayan, kayo na pong bahalang umintindi at humusga. Sang-ayon ba kayo na itutuloy ang impeachment? Siyempre, oo naman. For tayo dyan. So yan, guys, no? Sana po ipagdasal natin na laging mayroong kapayapaan sa bansang ito, no? Alam nyo, ito lang, pag nakita ng Pangulo na mataas ang suporta ng mamayang Pilipino sa impeachment, sabi ko sa inyo, ang Pangulo magiging yes na rin yan. Okay? Magandang umaga po sa inyo lahat. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.